decision to halt po yung impeachment of Vice President Sara. Ano po yung latest na position ng Pangulo following the High Court's decision? Muli, kung ano man po, sa ngayon po, dahil ang desisyon po ng Korte Suprema ay madismiss po ang complaint na to dahil sinasabi niyang walang jurisdiction ng Senado or ang impeachment court, na dinggin ang impeachment or articles of impeachment. Yan po ay ginagalang ng administrasyon, ginagaling po ng Pangulo. Dahil yan po, ang sinasabi nga po natin, ang Supreme Court ay ang final arbiter. At kung ito po sa ating pagkakaalam ay mayroon na pong inihain na motion for reconsideration, so mas maganda po siguro kung mahihintay po nila ang magiging desisyon at final decision ng Supreme Court. Kung ano po ang mangyayari sa Senado, sa usaping ito ay nasa kamay po nila yan at muli, hindi po panghihimasukan ng Pangulo kung ano man ang magiging trabaho po ng Senado. Ma'am, isa pa po related lang. The Office of the Vice President has yet to provide information on the whereabouts of Vice President Sara Duterte. May info pa ba ang palasyo at ano po yung reaction niyo dito? Sa ngayon ay wala po tayong informasyon. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary sa ating pagkakaalam at sa ating ibinigay. Ang pinakahuling travel authority na inaibigay sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28 kung saan po siya nag-travel papuntang the Netherlands at South Korea. Meron po tayong nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente sa sinasabing pagbabiyahe. Sunod na tanong mula kay Julie Bay sa TV5, 1PH. Follow up lang ma'am doon sa impeachment. Meron ba kayo mensahe sa mga senador, ongoing na rin po yung pag-tackle nila doon sa impeachment? Sa mga senador, gawin lang naman nila yung kanilang trabaho at kung may kinakailangan mang managot, dapat managot. Muli, nasa kamay na po ng mga senador ang magiging kapalaran ng impeachment trial na ito. So mas maganda po talaga, yun din naman po ang gusto ng Pangulo, sumunod lamang po sa proseso, sumunod sa batas. So kung ano sa tingin ng mga senador ang nararapat at ano ang nasa batas natin at proseso, yun po sana ang dapat nilang sundin. Sunod na tanong mula kay Salima Refran, GMA News. Hi ma'am. Ma'am, doon lang po sa bigas para po mas maintindihan lang po ng publiko. Ano po ba talaga yung naging dahilan at kumbaga spirit nung pag-suspindi po nung importasyon ng bigas? Okay, dahil gumaganda po talaga ang produce ng ating mga farmers. At minsan nga po ngayon ay sinasabi na napupuno po talaga yung bodega ng NFA dahil bumibili po talaga ang NFA sa mga farmers natin. So kung maganda po kasi ang ani ng ating mga magsasaka, hindi po makakabuti na mag-import pa po tayo ng bigas. So ang inaalala po ng Pangulo ay ang interest ng ating mga magsasaka. So kailangan isuspend po ito dahil po maganda po ang ani ng ating mga farmers para hindi po maapektuhan ang presyo nito at hindi maabuso ng ibang mga shrewd traders. So yun po yung naging desisyon ng Pangulo. Ayon na rin po ito sa rekomendasyon ni Secretary Tio Laurel. Is it clear? At yan po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang hapon.